sin of Sodom. Ang hindi napapansin, ang tahimik na kasalanan ng lungsod na ito na pinuksa ng Diyos. The silent sin of Sodom. Heavenly Father, thank you for your goodness, for your mercy. Salamat at buhay pa kami. Salamat, Lord, sa binibigay mo sa aming mga pangangailangan namin at higit dyan, may mga sobra pa madalas. Salamat sa buhay na ipinahihiram mo, binibigyan mo kami ng mga kaluguran, kasiyahan sa buhay. Thank you, Father, even for the opportunity to be of service to you, to be of service to other people, to be a blessing to many. All of this come from you, as all good things do come from you. Salamat sa privilege, O Lord, of worshiping you. Now we commit to you our hearts. Cleanse us, O God. Examine our hearts. Make us whole. Kayo, Panginoon, ang magpagaling ng mga kahinaan at mga kasakitan naming espiritu. Patibayin niyo po ang aming katawan laban sa mga physical illnesses, lalo naman ang aming espiritu laban sa mga spiritual illnesses. Empower us to see you face to face, to understand your word, and to operationalize your beautiful words in our daily life. Turuan niyo kami kung paano ipapamuhay sa pang-araw-araw, sa practical na paraan, ang matatayog, matataas mong katuruan. So we ask you, Father, to be our teacher right now. Dwell in our hearts, open our hearts and minds, our ears, O Lord, to your truth. Protect us from lies, from falsehood, even from malicious attacks from people and from evil spirits. Lead us unto your garden of peace so we can enjoy your presence. Teach us. Be the speaker, Father. We ask you in the name of your Son, our Lord Jesus Christ. The city of Sodom had always been depicted as sinful. Pag sinasabi yung word na Sodom na yan, kung ano-anong pumapasok sa isip ng mga tao, laging merong condemnation at may pandidiri at sabi natin napaka-makasalanan. And that sin had always been identified as sexual immorality. And the question we like to ask today is it really? Talaga nga ba na ang kasalanan ng Sodom na naging dahilan ng pagpuksa dito, ang tunay na ikinagalit ng Diyos? Is it really sexual immorality? The prophet Ezekiel clarifies what that big sin of Sodom really was. Sa bibig mismo ng propetang si Ezekiel ay namutawi ang mga paglilinaw kung ano nga ba talaga ang kasalanan ng Sodom na pangunahin na siyang nakagalit sa Diyos. Ezekiel 16:49 to 50, God through the prophet speaking to the city of Jerusalem. Now this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were arrogant, overfed, and unconcerned. They did not help the poor and needy. They were haughty and did detestable things before me. Therefore I did away with them as you have seen. Mula po sa Biblia, nakikita natin ang malinaw na sinasabi kung ano nga ba talaga ang offense ng mayaman at mariwasang lungsod ng Sodom. Sabi ng Diyos through the prophet Ezekiel sa city of Jerusalem, o ang sister city mo na si Sodom, ito ang kanyang kasalanan. Aming ganon. Sila, Sodom was arrogant. Mapagmataas, mapagmalaki, mayabang, hindi nagpapakumbaba, hindi yumuyuko. Sodom as a city was overfed, self-indulgent, sobra-sobra sa kailangan ng kinakain, sobra-sobra sa nararapat ang kinukonsumo. And relative to that the city was unconcerned. Walang pag-ibig sa tao, walang pagmamalasakit, walang pagtingin. Sodom was rich but unmindful of the poor and the needy. Sabi sa Biblia ni Ezekiel, they did not help the poor and the needy. And this was what the Bible calls haughtiness, and it was also called detestable. That the city was prosperous, that the city had not much needs, and because of that, the people became insensitive and became self-indulgent, and they were unmindful of the poor. Ang Sodom po ay isang napakagandang lugar. Ngayon ay hinahanap nila at natagpuan nila ang maraming mga labi ng syudad na ito. And it was on the plain of the River Jordan, now Palestinian Syria. Si Lot, matatandaan natin, pamangkin ni Abraham, nung naghiwalay sila ng lugar sapagkat
kompetensya na ang kanilang mga katulong, ang kanilang mga hayop, for the same water, for the same grazing field. Pinapili nitong si Abraham, si Lot. Sabi niya, maghiwalay tayo para hindi mag-away ang mga tauhan natin dahil sa pakainan lang ng mga hayop, nag-aagawan sila ng mga damo, nag-aagawan sila ng tubig. Pag pinili mong doon ka sa may hill country, ako sa baba. Pag pinili mo na ikaw sa plains, ako sa hill country. At itong si Lot, sinamantala naman ang ibinigay na pribilehyo ng kanyang uncle Abraham na pumili. Pinili niya yung Sodom. Doon niya inibig na tumira. Kaya itong si Abraham doon sa hill country nagpunta. And the choice was premised on the fact that it had good grazing grounds. Mayaman ang lupa because it was the plains, madaling mag-alaga ng mga hayop, it was in the trading routes, mas maraming opportunity na maghanap buhay. And this very description of the place tells you that this place is prosperous. And if not yet prosperous, it's on the way to becoming prosperous. Si Josephus, isa pong first century Roman Jewish historian. Sariwa pa ang lahat sa kanyang panahon at siya may mga references. At sinabi niya that the Sodomites, the people of Sodom, were overwhelmingly proud of their numbers. Yan ang historia naman. Outside of the Bible, this is what is being said about the city. They were proud of their numbers. They were proud of the extent of their wealth. Talagang mariwasa, mayaman ang syudad na ito. And the people of the city showed themselves insolent to men and impious to the divinity. I'm quoting Josephus here. Sabi, mapagbataas sa kapwa-tao at di na kumikilala sa Diyos. Sa yaman nila, sa security na ine-enjoy nila sa buhay, hindi na nila naaalala pa ang Diyos. Kung ano man ang pagkakakilala nila sa Diyos, Diyos man ng Israel o ibang Diyos-Diyosan, pare-pareho lang na hindi na nila tinatawagan, hindi na sila kumikilala sa naroon at mas mataas sa kanila. They no more remember the benefits that they received from Him. Yan ang sinasabi ni Josephus. Hindi na nila inaalala ang bigay ng Diyos. And also, they hated foreigners. Kaya nakita po natin sa istorya ni Lot, nung dumalaw ang mga anghel sa syudad na ito, ay nais-rapen ng mga tao yung mga foreigners. That's how much they hated foreigners para madala sa pagpunta sa kanila at huwag silang laging puntahan. According to Josephus, it was of old a most happy land, both for the fruits it bore and the riches of its cities. And we know that in biblical culture, as well as in other ancient cultures, hospitality was an important virtue. Kaya ito ang inuusig sa city ng Sodom. Hindi siya hospitable, hindi siya mabait, hindi siya mabuti, lalo sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. Ganun pa naman, ang bigay ng diin at pagpapahalaga ng Biblia sa hospitality, kindness of the sick, the needy, and the poor. Sodom was inhospitable, self-indulgent, unconcerned with the poor. This is the silent sin of Sodom. The real and the main sin of Sodom is lack of charity. Yan ang sabi sa Bible. Akala natin, sexual immorality. Kasi yun ang lagi ang nade-depict sa movies, yun ang naging nakasabihan na lagi na lamang na ikinokonect ang ideya sa Sodom, pero hindi yan ang sinasabi ni Ezekiel. Sabi niya, ang tunay na kasalanan ng Sodom, hindi siya mabait, hindi siya mapagkalinga, hindi siya mabuti. More than sexual sin, lack of charity gravely offends God. Tingnan ninyo yung sinasabi sa Matthew chapter 25, kung saan sa pagdating ng panahon, ang lahat ay huhusgahan ng Diyos, saved, unsaved, going to heaven, going to hell, going to paradise, going to condemnation. Ano daw yung basihan? Matthew 25, 41 to 43. Jesus said, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me." Kung meron po tayong iba-ibang haka-haka tungkol sa pinapahalagahan ng Diyos at kinamumuhian niya, ang totoo ay pinakita dito ng Panginoong Yesus nung kanyang binigyan tayo ng
isang pagsilip sa darating na paghuhukom, napakalaking factor pala na tinitingnan ng Diyos kung ikaw ay tumulong sa mga nagugutom. Dahil sabi nung kanyang mga sinabihan na pumunta kayo dyan sa dagat-dagatang apoy forever and ever, prepared for the devil and his angels. Sabi, bakit naman po kami pupunta dyan? At sabi ni Jesus, nagugutom ako, hindi mo ako pinakain. Nauuhaw ako, hindi mo ako pinainom. Nakita mong wala akong bahay na matirhan, hindi mo man lang ako kinubkop. Hubad ako't giniginaw, hindi mo ako binigyan ng jacket o damit. May sakit ako, di ka man lang dumalaw. Nakakulong ako, hindi ka man lang dumalaw. Pwede ba kitang dalawin? Ako yung nakakulong, dapat ikaw ang pupunta sa akin. At sinabi ng mga tao na kinondemn ng Diyos na pupunta sa hell, kailan naman po namin kayo ginanon? Siyempre, pag nakita namin gutom kayo, papakainin namin kayo, kayo Diyos Kailan naman namin kayo binaliwala? Kailan naman kayo nakulong? Kailan naman kayo nagkasakit? Kailan naman kayo gininaw? Kailan kayo naging hubad? At sabi ng Diyos, kahit sino dyan na gutom na hindi mo pinakain, ako yung hindi mo pinakain. Ganun ang kwenta ko dyan. Kahit sino dyan yung nagiginaw na hindi mo binigyan ng balabal o pangginaw, ako yung pinabayaan mo. At sa bawat isang pwede mong dalawin na hindi mo dinalaw, sa akin ka mananagot, ako yun. Ito ang magiging basehan, sabi ni Jesus, para sabihin ng Diyos na dito ka at doon ka. Hindi kung ano-anong doktrina, hindi kung ano-anong mga ritual, hindi kung ano-anong mga itinuturo ng mga religious people, kundi yung paggawa ng mabuti sa kapwa, yun ang pinapahalagahan ng Diyos. In the case of the woman caught in the act of adultery, natatandaan nyo ang babae na huli sa akto, gustong batuhin ng mga mamamayan hanggang mamatay sapagkat yan ang sinasabi ng kanilang kaugalian. Jesus engaged and confronted the people's lack of compassion. Bago niya hinarap yung babae, yung mga tao muna Bago niya inusig yung babae na hindi naman niya inusig talaga, ang kanya munang pinabuksan ng isip yung mga taong gusto manghusga. Sabi niya, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, mauna nang bumato. Paulit-ulit naman yung kwento, alam natin yan. Pero ang nakakapagtaka, paulit-ulit naman natin ginagawa sa buhay, yung gustong gawin ng mga yon, batuhin yung nagkasala hanggang mamatay. Wala namang naglakas ng loob na bumato kasi alam nila na may kasalanan din sila. Noong yung babaeng yan ay kinaladkad, at halos ibinato sa harapan ng Panginoon sa kanyang paanan, babaeng napahiya, nahuli na sa akto. She was probably a prostitute, selling her body. Ang lahat, hindi na inalintan at hindi na inisip yung kahihiyan ng babae, yung kanyang nararamdaman, yung magiging kahihiyan ng mga kamag-anak niya. Wala silang pakialam doon. Ang gusto lang nila, sundin ang kaugalian, condemn the woman. But nobody, did you notice, was condemning the man, the other half of the sin. Yun ang mga lalaki na ka-customer niya, hindi naman kinaladkad para batuhin yung babae lang. So nakikita niyo yung unkindness and unfairness. Pwede ba namang magka-prostitute kung walang customer? Hindi dapat pareho. But it was very unfair to the women. And this woman was going to be stoned to death, not only stoned to death physically, but she was going to be killed in her spirit, in her emotion. She was being embarrassed. Nung nadinig ng Panginoon yung kwento, hindi naman niya sinabihin agad yung babaeng, totoo ba? Makasalanan ka ba? Hindi. Ang inuna niya yung mga nagko-condemn. Sabi niya, sige, yung walang kasalanan, bumato na agad. At siya yumuko sa lupa at nagsulat ng kanyang daliri sa alikabok. Hindi sinabi sa Biblia kung ano yung sinulat, pero haka-haka ng marami, ipinagsusulat niya doon yung mga kasalanan ng mga taong gustong bumato. Ano pa nga ba isusulat niya? Alangan naman siya mag-tic-tac-toe. Di ba? Alangan naman siya mag-1+1 doon. Anong kinalaman doon sa nagaganap nung pagyuko niya sa lupa at nagsulat? Ang topic kasalanan. So, naniniwala rin ako, yun nga, pinagsusulat niya sa alikabok. Na eto mga kasalanan ng mga tao. At nung makita nila, yung mga kasalanan nilang inililista doon isa-isa, nabitawan ng mga bato. At nung muling luminga ang Panginoon, nawala lahat yung gustong bumato, natira lang yung babae nandun. Sabi niya, wala bang bumato sa'yo? Wala po. Hindi rin kita babatuhin. Umuwi ka na at magpakatino. Ano? Sabi niya sa babae. Very gentle. Sabi, live your life of sin. Very gentle. So, sino talagang itinuwid doon? Unang-una yung mga tao nag-uhusga. This was the sin of the religious people of Jesus' time. They focused too much on sexual sins. They over-demonized sexual immorality.
And they overlooked and glossed over and ignored the greater sin of all, unkindness, greed, overindulgence, and arrogance. Yan ang kasalanan ng maraming relihiyoso. Hindi nga prostitute, pero mayabang, mapangmata, nilalait yung mga sa tingin niya ay makasalanan. Hindi siya nakikisalamuha at sinosolo lang niya yung mga blessing sa buhay niya. Sa tingin ng langit, siya ang mas may mabigat na kasalanan. Matthew 6:2, kita niyo yung pag-aalala ng Diyos sa mga taong mahirap. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by men. Ayaw ng Panginoon na yung tinutulungan mo, mapahiya pa, maembaras pa. Sasabi, kung magbibigay ka, iabot mo ng tahimik. Iabot mo ng hindi ka na nagmamalaki. Kasi yun ang tumatanggap sa iyo yung tao, nakakapanliit na, i-announce mo pa sa lahat. Kaya nakita niyo yung mga nagdo-donate, yung cheque kasi laki ng blackboard, para kitang-kita sa pictorial, hindi yan ang sinasabi ng Panginoon, nagbibigay ka tahimik. Kaya nilalakihan, iaabot sa iyo, makuhanan sa dyaryo, ipakitang, ayan, binibigyan ko si ganon ng ganong donation. Ang gusto ng Panginoon na pagbibigay, tahimik. To protect the giver, para hindi kayo mabang, at para mayroon pang reserbang blessing sa iyo ang Diyos, dahil hindi ka pinuri ng mga tao, hindi ka pinapurihan, hindi ka pinasalamatan, Diyos ang bahala sa iyo, at Diyos ang gustong magbalik nun. At pangatlo, to protect the recipient from needless embarrassment. Nakikita natin yung kabaitan ng Diyos sa mga nangangailangan, ayaw niyang ipakita sa napakarami na tumatanggap ka pala. Matthew 15:7-9, sabi ng Panginoon, you hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Sino yung kausap dito ng Panginoon? Yung mga religious leaders of His times. Na 5 beses magdasal maghapon, kumpleto ang costume para mukhang religious, kumpleto sa ritual, kumpleto sa mga observance of mga feasts and the law, pero sabi niya, ang layo ng puso niyo sa akin, bibig lang ang malapit. Praise God, kayo ng praise God, hallelujah, kayo ng hallelujah, pero wala naman kayong ginagawa para sa mga kapuspalad. There is no love. At sa criticism pa ng Panginoon sa mga religious leaders of His time, sabi sa niya sa Matthew 23 verse 4, they tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. So the Lord was engaging, confronting the unkindness of religious teachings and requirements of His time. At sabi pa niya, sobra kayong legalista, pati sa pagtatite, very legalistic pa kayo, pero nasan yung heart nyo? Matthew 23:23, you give 1/10 of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. So not only legalistic giving, but kindness to people. What is the challenge of this very short anecdote on Sodom? Kasi hanggang ngayon naman, ang mga relihiyosong tao, mga Kristiyano, galit na galit sa mga sexual sins. Laging yan na lang. Pag nakakita ka ng mga dinidisiplina, nakakita ka ng pinapagalitan, itinutuwid, 99% tungkol dyan. Pero wala namang nagtutuwid tungkol sa pride. May mga leaders na very proud, they never get corrected. Ang lagi lang natin pinanggigigilan yung nangalon niya, yung naging unwed mother, yung naging ganon. Kasi una, yun ang very obvious. At saka naging tradisyon na kasi na yun ang panggigilan lagi. Siyempre, you always have to demonize someone and something to feel good. Nakita niyo Hollywood movies? Somebody always has to be demonized. Nung araw, Russia, nung mga panahon pa ng unang James Bond, Russia ang masama. Natigil na yung komunismo doon. So biglang naging China. China ang masama. Ngayon yung China nagbukas na rin. So ngayon North Korea na lang ang natira. Kaya makikita nyo, halos lahat ng pelikula Amerikano, mga North Koreans naman ng kontrabida. You always have to demonize someone. At kung wala ka nang ma-demonize sa planet, kailangan planet men, mga alien na sinasakop ang mundo. You always have to find something very wrong with someone so you'll feel good about yourselves. And even among religious people, it is true. You always have to find a favorite sin that you will always condemn
so that you may not pay attention to the other sins, probably especially our own sins. So before you focus on sexual sins, before you accuse Sodom and the Sodomites, ask yourself these questions. Am I arrogant? Am I proud? Am I insensitive to the needs of the weak? Am I unconcerned with the sick and the poor? At hindi na natin pinag-uusapan yung mga natabunan sa isang landslide na ang layo-layo. Kung ikaw ay mayroong pabrika, may pagawaan, yung mga tao mismo, are you paying them well? Tinutulungan mo ba sila na makaahon sa buhay? Magkaroon ng kahit konting mga ligaya? Yung mga sariling taong malapit sa iyo, ang mga sarili mong pamangkin, pinsan, tinutulungan ba natin sa abot ng makakaya natin? And then beyond that, do we think of those who really suffer? Do we have private and personal charities? Or are we supporting and are we part of an organized charitable project? We ask ourselves that. Bago nyo i-condemn yung sa palagay nyo, nagkukomit ng mga sexual sin, mga sexual kung ano-ano, isabihin mo muna sa sarili mo, teka, yan ang condemnation sa Sodom pero itinuwid na nga ni Ezekiel Hindi naman niyang naka-offend sa God Ang naka-offend sa kanyang mas higit, yung unkindness. At si Jesus, nung itinuro niya kung sino paghihiwa-hiwalayan sa end times, yung mga unkind at yung kind. Hindi naman inungkat yung mga, kung ano-anong mga akala natin, yun ang number 1 sa listahan ng Diyos. So we ask ourselves, am I overfed? Baka naman sobra-sobra na ang ginagastos ko sa sarili ko. Ginagastos ko sa anak ko, ginagastos ko sa asawa ko, sa bahay ko, sa aming sarili mga interes. Tapos nagbubulag-bulagan na lang ko sa pangangailangan ng iba. Lalong-lalo mga kapatid, kung kayo may negosyo, may mga empleyado kayo, lahat na lang ng tubo napunta na sa inyo. Dapat naman nagpa-profit sharing ka. Hindi naman sapat na babayaran mo ng minimum wage yung tao, tapos yun na lang, dahil yun lang ang sinasabi ng batas. Kung kaya mo, di magdagdag ka. Kung hindi man kasama sa sweldo, gawin mong benefits, gawin mong regalo, pero ginagawa mo ba yun? O ikaw na lang ng ikaw ang aasenso. Nagsimula ka ng small business, itong empleyado mo. Pareho lang kayo halos ng lifestyle. Nung tumagal na, yumaman ka na ng yumaman, nasadlak na siya, nalock na at natali na siya doon sa hirap niya na dati pareho lang kayo. Ang layo na ng agwat ng buhay niyo ngayon. Samantalang pareho lang naman kayo naghahanap buhay at magkatulong kayo. Yung mga kasalanan na yan, ang mas minamalaki sa langit. Hindi yung galit na galit ka doon sa ganitong sumama doon sa driver ng tricycle na ganyan. Alam na alam natin lahat ng iskandalo ng mga tao. Pero ang hinahanap sa atin ng Panginoon, kabutihan, kabaitan. If we say, yes, I'm overfed, I'm insensitive, alalahanin natin yung Matthew 7:3. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Don't get me wrong, hindi natin din na-justify yung sexual sins. Pero ang sinasabi natin, huwag yan ang panggigilan. Mas maraming iba pa na dapat tayong unahin. Lalo yung sarili natin ng mga kasalanan. Kitang-kita mo, no? Ang so-called immorality ng iba. Pero hindi natin napapansin yung ating greed and pride and selfishness. Those things offend God more. This is not to glorify prostitution, but you know that many prostitutes have charitable deeds. Lalo ang mga Filipina. Nagpapaaral ng kapatid, nagpapagamot ng may sakit na magulang, tumutulong sa mga kapuspalad na kaibigan. Marami sa ating mga kababaihan who are being pushed into this kind of jobs, even abroad, are pushed because of the needs of the people they care about. Meron nga pong isang sociologist, isang social scientist, na minsan ako nakausap. Sabi niya, sa palagay mo, ano ang difference sa mga prostitute na Pilipina at prostitute na, let's say, Westerner o taga-ibang lahi? Sabi ko, ang alam ko ito, 99% ng mga prostitute na Filipina nagsusuporta ng pamilya. Hindi sila nagkaganon dahil lang sa sarili nilang luho o sa sarili nilang mga gusto sa buhay. Napilitan sila, natulak doon, nahulog doon at hindi na bumangon kasi doon sila nakakita kaparaan para suportahan yung mga pamilya nila. Hindi ibig sabihin na ito ang pinakadakila at pinakatamang gawain sa buhay. Pero ibig sabihin natin, between this and a well-dressed religious matron
wearing her Sunday best and going to church regularly, who has no charity at all, unmindful of the needs of her own maids, sa palagay niyo, sino ang mas papagalitan ng Diyos sa dalawa? Nakita na natin, sinabi ng Panginoong Jesus, puwera kayo dito sa langit. Hindi kayo marunong tumulong sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad. At nilinaw ni Ezekiel, ang kasalanan ng Sodom ay pagiging makasarili. 1 Peter 4:8 says, love covers over a multitude of sins. At pag binasa natin yan sa Greek, pwedeng dalawa ang basa. Na pagka maibigin ka, natatakpan yung kasalanan ng iniibig mo o natatakpan yung kasalanan mo mismo. Two ways to read it in Greek. It was meant to be that way because you are meant to be loving. Love covers over a multitude of sins rather than legal holiness, rather than self-righteousness. So who is the more detestable to God? The much maligned prostitute, the much maligned so-called sodomite, or the well-dressed, arrogant religious person but has no acts of charity? Nothing but pride and nothing but self-righteousness. Tulad ng binabanggit ng Panginoong Hesus sa Luke 18:11, the Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. May kinukwento ang Panginoon na isang religious person, nagdadasal, may katabing tax collector habang nagdarasal sa Diyos ko, salamat po't di ako katulad nito. Buti na lang hindi niya ako katulad. Hindi ako tulad ng iba dyan. Sabi niya, mga magnanakaw, mga masasamang tao, mga adulterers. Iba ako. Okay ako. At yun ang kinondem ng Panginoon. Di naman niya kinondem yung tax collector na nagdadasal dun eh. Ang kinondem niya, yung nagmamagaling, yung nagmamalaki sa sarili. Kung minsan makikita mo yan eh. May mga magsisimba. Alam mo sa itsura, magsisimba. Nakasakay sa jeep o sa bus. Bihis na alam mo, may mga dala-dala pa na alam mo, patungo itong simbahan. At natapakan ng isang ang irap. Di ba? Di ba alam na natapakan mo na ako? Pero nagdadasal. May magsasakay ang mga dalagit ang maiingay, nanguya ng chiclet kung irap-irapan. Lalaswa ng mga batang to. Ganyan. Ang tingin niya sa sarili niya, ang tama-tama niya. No? Pero kung wala siyang charities, wala siyang good deeds, siya yung tunay na sodomite. Kahit balutan pa niya ng religious costume ang kanyang sarili, kahit ang Bible niya, kasing laki ng mesa, hindi impress ang Diyos dyan. Ang tunay na kinalulugdan ng Diyos, kabutihan, kabaitan, pagtulong sa mga maralita. So, kung tayo, yung akala natin okay na tayo, I'm a born-again, Bible-based, evangelical Christian, think again. Do you have charitable deeds? Earn your right to speak. Because if you don't have charities, you are nothing. Sabi sa Bible, so faith, hope, love abide, these three. But the greatest of these is love. Napakalaki yan. So let's be and let's do better than Sodom. I'd like to drive your attention to somebody who thought he was already spiritually made. Okay na siya, kalugod-lugod sa Diyos. Luke 18, 21, and 22. A certain ruler asked him, meaning Jesus, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" Yung sagot niya, alam na niya, yung tanong niya, alam na niya yung sagot. Sabi kasi ng Panginoon, well, you know the law. Obey the commandments. Be legally righteous. Yun, para magkaroon ng eternal life, sabi ni Lord. Verse 21, sabi ng lalaki, all this I have kept since I was a boy, he said. So kita nyo, yung tanong niya, alam niya yung sagot. Ano pang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi naman ni Jesus sa kanya, well, sundin mo kautusan. Ibig sabihin, be legally righteous. Alam kasi nung tao, legally righteous siya eh. Hindi naman siya smuggler, hindi siya prostitute, hindi siya drug pusher. So akala niya okay siya. Sabi niya, nagagawa ko na po lahat yan. Therefore, may eternal life na ako. Verse 22, when Jesus heard this, he said to him, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven.
Sabi ni Lord, okay, legally righteous ka, religious ka. May charity ka ba? Yaman-yaman mo. Alam nyo ang sabi ng kwento? Malungkot na umuwi itong lalaking ito dahil ang yaman niya, hindi niya kayang sundin ang inutos ng Panginoon. Nabitawan mo lahat ng kayamanan mo, pamigay mo sa mahihirap, tapos sumama ka sa akin. Hindi niya ginawa. That's 2,000 years ago. Kung yung taong yan ay namatay at napunta sa hell, 2,000 years na siya doon. At nandun pa siya in the next 2,000, in fact, in the next 2 million years, forever. Hindi siya kasi gumawa ng tamang pasya. Hindi hinihingi ng Diyos sa bawat susunod sa Kanya na ipamigay lahat ng kayamanan sa mahihirap. Kaya ito ibihiningi dito sa lalaking ito. Alam ni Jesus, yun ang hadlang para siya makasunod talaga. Sabi, bitawan mo yan kung gusto mong kumapit sa akin. Yan ang hadlang eh. Pero mga kapatid, kung kaya nyo maging mayaman at maging makadiyos, banal at matulungin, hindi naman papabitawan sa inyo ng Diyos yan. Lalo kayong papayamanin. Para sa pagyaman nyo, mas marami kayong matulungan, mas marami kayong magawa. Hindi kontra sa kayamanan ng Diyos. Pinapabitawan lang niya kung yun ang Diyos mo at hindi naman talaga siya. Kasi sabi, unahin mo muna ako, bitawan mo yan. Pero kung kaya nyo na ang Diyos at yung pera lang, lalo kayong bibigyan ng Panginoon. Ano ba naman ang problema doon? Hindi siya magkakontra. Pinipili mo lang sinong mahalaga. So sa buhay natin ngayon, let's not be judgmental. Do not focus only on the loud sin of Sodom, meaning the sexual sins. But look at the silent and more deadly sin of Sodom because it could be our sin as well. Bakit ba itinuturo yan sa Biblia? Hindi naman history lang, current events din. Kasi tayo rin sila. Nabubuhay ang mga diwa nila sa mga puso natin at maaari yung mga pagkakamali nila maging pagkakamali rin natin ngayon. It is easy to condemn the woman caught in adultery, but when confronted by Jesus, no one could throw the first stone. So do not dare throw the first stone. Kung meron kayo nakikitang sa tingin nyo, malaswa, nagkakasala, marumi, ibahin nyo ang takbo ng isip nyo. Because the moment you like to say something bad against that person, the moment you judge that person, you join this crowd that wanted to throw stones at the woman. And then eventually, you will have to face Jesus who says, kung wala kang kasalanan, bumato ka na. At wala ka namang magagawa kundi bitawan din yung bato na yan. Huwag mo nang hawakan pa. When you judge somebody, you would make yourself the judge. And in the process, condemn yourself. So it's very important to throw not stones, but a helping line. To give people food, hope, shelter. To pray for them, to be kind to them. James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Si James, kapatid ng Panginoong Jesus, sabi niya, gusto niyong malaman kung anong pinakamataas na uri ng relihiyon? Anong pinakamagandang relihiyon sa tingin ng Diyos? Ito, tulungan ninyo ang mga kapuspalad. This is the pure and faultless religion. Hindi masama na mayroong organized religion, that we worship together, we have projects that we do together, that we minister to one another, we teach each other. Pero kung yun lang, pagkatas wala ka nung genuine religion that heaven gives a lot of value to, this is kindness of the needy, then parang binabali mo natin ang pinag-aaralan natin, binabaliwala natin ang pagkakilala natin sa Diyos. It is a great challenge not to be judgmental these times. Kasi kahit saan tayo tumingin, nakakakita tayo ng mga clue that people are probably having sexual sins. Tulad din doon. Try not to focus on that, but focus on being good, on being kind, especially to what you might call offenders. Kumisan, it's in our own family. May kapatid ka, meron kang kamag-anak, may anak ka, sarili mo kumisang magulang, you think nagkakaroon ng sexual immorality. What kindness can you do? Not to be judgmental and be supportive. Meron kang kapitbahay, anak ng kapitbahay mo, classmate ng anak mo, may nakikita kang taong ganun.
Iniisip mo, siguro sexually sinful ito. This is the thinking that Jesus corrected and Ezekiel also corrected. Na hindi natin titingnan yung puwing ng kapwa, ang titingnan natin yung ating mga sariling puwing. At nasa ganun, luminaw ang ating pagtingin at makita natin kung anong mas marapat, mas tamang gawin sa buhay. Ang nangyayaring nakakalungkot, mas nagbibasa ng Biblia, mas umaaten ng mga Bible study, mas umaaten ng church, maraming tao, mas nagiging judgmental kesa maging mabait at mabuti. Baligtad ang nagiging bunga. We come close to God so that we can minister to those who need our ministries, not to be judgmental of others. Pwedeng gawin yan. Malaki ang puso at isip ng tao, kasya. Yung siya'y matuto ng kabanalan at kabutihan, pero hindi siya magkondena ng kapwa. Ang nakakalungkot, kung uulitin ko, habang lumilinaw sa atin kung ano ang dapat, nagiging naman tayo mapanghusga. Ayaw ng Panginoon ng baggage na yon. Gawin natin ang tama, alamin natin ang tama, pero huwag nating husgahan yung sa mga taong sa panukat natin ay kulang. It is the work of God. And even Jesus is still a Savior. He is not yet judge. So huwag nating uunahan ang Panginoon o ang sino man. Aming Diyos, nagpapasalamat kami na maaari kaming magbulay-bulay kaming nito mga issue nito. Kaya kami naman ngayon nagpapasuri sa inyo. Makita mo kung meron po kaming charitable acts. Hindi namin kailangan maging mayaman para gumawa ng mabuti. Hindi namin kailangan sumobra-sobra ang pera o resources para maging matulungin. Ang itinatanong namin sa iyo, Panginoon, sa inyo pong Espiritong sumusuri, nakikita niyo ba kami na matulungin? Nakikita niyo po ba kaming gumagawa ng tama? Na kung meron kaming kayang itulong sa kapwa, ipinagkakait ba namin o ginagawa? Ito ang sabi ng Panginoon na magiging pamantayan niya sa pagpili kung sinong gusto niyang makasama doon sa kaluwalhatian. Ituro mo sa amin, Panginoon, na malampasan ang aming mga religious biases, mga sarili naming concepts of conservatism and morality. Malampasan namin lahat ng mga ganito. Makarating kami sa level, Lord, that it is your God, it is your love that operates in our lives. So we're concerned with purity and cleanliness and holiness. We don't become self-righteous. We don't become judges. Patawarin mo kami kung meron kaming nahuhusgahan sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Winawaksin namin ng ganitong pag-iisip. And we ask you, Lord, to change the way we think. That our minds may be submitted to your power and we may be transformed by the renewing of our minds. At kung kami, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, gigil na gigil sa ibang uri ng kasalanan, pero nane-neglect namin tingnan yung ibang mas tahimik, subalit mas mapanganib at makamandag ng mga kasalanan, buksan mong isip namin. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag manghusga. At turuan mo rin kami, Panginoon, na kung ikaw naman ang humusga sa amin, kami makapasa. At sa mga kulang namin sa buhay, iniaasa namin ang lahat ng ito sa iyong awa, sa iyong grasya. We know, O Lord, that we run short of your glory, that we stand before your judgment seat unless we depended on your mercy and forgiveness. So, Lord, enable us to give the same mercy and forgiveness to people that we tend to judge. Because you said that with the measure we give, we will be measured. So kung kami, Panginoon, ay mapanghusga sa aming kapwa, ito ang aming aabutin sa inyong harapan. Kung gaano namin gustong tumanggap ng kabutihan at pagpapatawad nyo, ito nawa ang handa naming ibigay sa aming kapwa. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa madalas ay hindi napapansin na issue na ito ng ating buhay, judgmentalism, pagpili ng mga paboritong kasalanan na kinokondemn and yet forgetting the more dangerous ones. Let's bow before the Lord and ask Him to purify us, make us sensitive, so that we may not offend heaven with our judgmentalism.